OMG, grabe, nireveal na just now, breaking news, and ay may binulagaan lahat, Vice ganda na karma. Si Vice na naman. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! At pag-usapan natin itong trending na video. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Kaya si Sir Donmar, ipagpatuloy natin. Ngayon patungkol dito kay Vice Ganda, Si Vice kung saan itong si Vice Ganda ay pinaglaruan niya yung nangyaring putukan sa Senado na parang nire-enact nila yung time na natakot itong si Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, at yung kapatid na si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano. Nire-enact nila at pinagtawanan nila. Para bang kasi alam naman natin itong si Vice Ganda, dilawang-dilawan ito, makarobredo, piklawan talaga, dilawan. Eh, kitang-kita naman natin sa buhok eh. Dilaw na dilaw. Tsaka kita mo yung kulay ng balat, oh, parang naninilaw. Eh, alam naman natin na they are really against the political affiliation dito sa mga Cayetano. So parang pinagtawanan nila na natakot itong mga senador sa putukan. Pero sila, alam nyo namang sensitive ito na issue, pero ginamit pa nila sa kanilang show sa Showtime. Itong si Vice Ganda. Eh, hindi ko nakita Ano ba yun? For entertainment purpose only? Parang gano'n? ito. Nung pinost po ito ni Alvin and Tourism kasi gumagawa siya ng reaction video dito. Kaya nire-reaction na natin rin. Okay? Pakinggan natin ang Siyempre ako din. Nire-reactionan ko din. reaction ni Alvin and Tourism patungkol dito. Kasi tama siya eh. Kasi po, bastos talaga itong si Vice Ganda. At last may but bago not pa ba the least, ay itong video ni Karen Davila na in-interview niya itong si Senator Amy Marcos sa mga maiinit na issue patungkol po sa nangyari sa Senado yung putukan. Okay? At pinag-usapan rin dito yung magiging, ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos parang ayaw nang mag-step down kasi may planong mag-chat-chat. Yan po ang pag-uusapan natin ha. Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. No? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito. Para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo. Okay? At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha, para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan. Libre lang yan. Okay? So, paldo na kayo dito. Okay, heto. Unahin muna natin itong si Vice Caballo Ganda. Ito, play. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sabay-sabay po nating panoorin ang kabastusan ng isang sikat na artistang nagngangalang Vice Ganda. We are under attack! Nanawagan kami dito! Dito ka, dito yung kapatid sa babae. Ismail ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. Nakita nyo naman po mga kababayan kung gaano ng Showtime led by Vice Ganda pinagtatawanan ang lived experiences ng mga senators natin. And most Kaya nasususpindi. likely they are referring to Senate President Alan Peter Cayetano and his sister, now the Senate Blue Ribbon Committee Chair, Pia Cayetano. Alam mo, sa totoo lang, no, wala namang bago dyan kay Vice talaga. Para sa akin talaga, si Vice talaga, parang, parang isinilang siya sa mundo ng ganyan. Pagiging bastos. Di ba? Kasi sa totoo lang, si Vice, no, hindi siya katulad ng, tayo straight to the point. Hindi siya katulad ng ibang mga komedyante dati. Yung mga namayapang komedyante, yung mga naunang komedyante, na kahit hindi sila manlait ng tao,
Hindi sila gumamit ng tao na sakta na parang ganon. O anuin man, yung paksa. Ano ba tawag doon? Nakalimutan. Basta yun, kahit hindi mo na manlait o magano, is literal na nakakatawa talaga sila. Hindi katulad ni Vice. Kailangan gumamit siya ng mga tao na manakit siya ng damdamin ng iba para lumabas siyang katawa-tawa. Yun yung trademark niya eh. Kasi hindi niya kayang magpatawa sa sarili niya lang. Diba? Sa sarili niya lang. Hindi katulad nila Babalu, nila Dolphy, nila Panchito, diba? Nila Rene Requestas, at ng iba pa, napakarami pa, na kaya nilang magpatawa nang hindi nananakit ng damdamin ng ibang tao. Diba? Yung natural talaga yung pinapakita nila, yung pagiging komedyante. Si Vice kasi, kumbaga, ang pagiging komedyante niya, dinadaan niya sa pananakit ng damdamin ng iba. Ganun yan eh. Siyempre, bebenta naman sa mga tao. Lait-laitin mo yung isang tao eh. Diba? Iba naman, matatawa, parang tanga. Kaya niyan, yung ginagawa nila kay Senator Alan, kay Senator Pia. Mantakin mo, ginawa mong katatawanan yung isang pangyayaring seryoso. Kaya nga kahit na sinasabi nung iba na parang overacting lang daw si Senator Alan, overacting lang daw si Senator Pia, wala naman kayo dun eh. Kumbaga, hindi nyo talaga alam kung ano yung tunay na pangyayari at nararamdaman nila sa mga sarili nila. Hindi kayo si Senator Alan, hindi rin kayo si Senator Pia. Kaya nga sinasabi ng mga senador doon na nasa minority na ngayon lang nangyari to sa Senado. Yung mga putukan na yan. Sinagot na nila eh. Diba? Ngayon lang talaga nangyari. Kaya ganun, ang naging reaksyon din ni Senator Alan at iba pang senador doon. Na ganun yung nangyari. Di ba? Kumbaga, hindi sila sanay. Kaya natakot sila. Di ba? Kasi kung alimbawa, ikaw, nakatira ka sa isang tahimik na bahay. Tapos, umalis ka sa bahay na yun, lumipat ka ng ibang bahay. Ang ingay nung nilipatan mo, hindi ka sanay. Siyempre, magre-react ka. Yun, hindi ka sanay sa mga putukan na ganyan eh. Ano ba? Sinabi na nga ng ibang mga senador. Hindi kami sanay sa ganyan, hindi namin dinanas yan. So siyempre, alam dapat nila kung bakit naging ganun ang reaksyon nila Senator Pia at nila Senator Alan. Dahil hindi din naman nila naramdaman yun. Ngayon lang. Tapos sinasabi pa ni Pinky, di ba? Na paano mo sila kakamustahin? Nakita naman natin, kumakain sila ng sama-sama, mga nakangiti pa. Alam nyo, sa totoo lang, no? Minsan kasi kapag ikaw may problema, katawanan mo lang eh. Diba? Minsan kasi kahit ako, may nangyaring problema sa akin, gano'n. May nangyaring, halimbawa, may nakaaway ako. Diba? Tapos humupa na yung tension namin. Pag may mga kausap kang tao na pinapakalma ka, salo na pag dadaan kayo sa nakakatawang usapan, matatawa ka. Diba? Kumbaga lumalamig na yung sitwasyon eh. Siguro ng mga panahon na nakikita natin na mga nakangiti sila, kumakain sila, siguro tapos na yung mga panahon na yun. Diba? Wala nang nangyayaring ganun. Siyempre, hindi naman sila pwedeng umastaasta ng ganun kung nagkakaputukan. Tapos mga nakangiti sila. Siguro ng mga oras na yun, tapos na yung tension nun. Siyempre, para kumalma, diba? Kasi nakita naman natin, merong mga senador sa mayorya na kalmado lang ang kalmado ang pakiramdam nila. Kaya syempre, siguro sila yung nagbibigay ng comfort na, ganito. Kaya minsan, siguro may mga nagpapatawa, may mga senaryo kasing gano'n na pwede nating isipin eh. Diba? Kasi hindi porket nakita mong nagkakain, bakit? Bawal na ba silang kumain ng mga panahon na yun? Masabihin na, may nangyari na nga ganyan, nakakakain pa kayo? Kayo nga diba? May nangyari na nga ganyan eh. Nagpunta ba kayo ng Senado doon sa minority? Siyempre, pag alam nyo ganyan nagkakagulo sa Senado, punta na kayo, di ba? Kung meron talaga, hindi lang sa contact. Hindi lang na para kontakin kayo. Siyempre, Senado yan. Alam nyo binabastos yung lugar nyo. Ngayon, kung alam nyo nagkakagulo, puntahan nyo, di ba? Kahit nasa bahay na kayo, kahit umuwi kayo. Wala, hindi rin naman kayo nagpunta eh.
takot din naman kayo ata eh. Oh, kahit naman kayo siguro. Kasi kung ikaw matapang ka, babalik ka dyan eh. Kamusta yung mga kasama mo? Hindi pa pwede tingnan mo yung Senado, nagkakagulo. Magdali, makapunta doon kung anong nagiging problema para malaman. O, di ba? Hindi, wala eh. Umuwi na kayo nun. Di ba? Nandiyan lang din kayo sa bahay. Siguro nanonood lang kayo ng TV. O kaya lang, tinitignan nyo sa cellphone nyo yung nangyayari sa Senado. O, di ba? Parang, ang buting, joke lang. Eh, di ba? Kasi kung ikaw, taga-Senado ko, kung ako, senador ako, tapos kunwari, nasa minority ako, tapos mahalaga sa akin yung ng Senado, boy, pupunta ako doon, dadalawin, pupunta ako doon. Sabihin ko, ano ba nangyayari? Pupunta ako doon, kakamustahin ko yung mga, doon, kahit hindi yung mga kasama ko doon, kakamustahin ko Senado kung anong pangyayari doon. Makikichismis ako. Eh, chismoso ko eh. Diba? Ay, naku. Ang Showtime po, minsan nanonood naman ako niyan. Maraming Pilipino actually ang nanonood Ay, ako dyan. hindi ako nanonood na yan. Kasi sabi nga nila, kapupulutan ng aral. At sometimes, Ano aral? masaya naman. Pero itong ganitong behavior, specific Parang right now, ako, wala akong napupunta. this is something that doesn't need to be emulated. Coming from supposed individuals like Vice Ganda, Ann Curtis, and everyone surrounding Si Ann Cortez, nakikipapil pa eh, no? the vicinity of that particular show, hindi sana nila gawin ang mga ganyang bagay. Kasi I'm pretty sure kung sila ang nalagay sa alanganin, kung sila ang napunta sa isang sitwasyon kung saan pwedeng ang buhay mo ay mawala Correct. in the midst of it all, itong mga taong ito ay magiging dramatic. Ano kaya pakiramdam nila halimbawa, no? Diyan sa Showtime, halimbawa, iisasample lang natin, no? Diyan sa Showtime, diyan sa nila, sa programa nila o diyan sa building nila, is magkaroon ng ganong klaseng pangyayari na nangyari sa Senado. Ano kaya ang mararamdaman ni Vice Ganda at ng mga kasama niya sa Showtime? Makakangiti ba kayo? 'Di ba? Magiging kalmado ba kayo? Hindi ba kayo matatakot? Eh baka mamaya makita mo si Vice, mamaya baka nagtatago na sa ilalim ng lamesa. 'Di ba? Kasi kung magkakaroon man ng ganun sa inyo, siguraduhin mo lang, Vice, na dapat hindi ka natatakot. Kasi parang sobra naman yung ginawa mong panlalait kila Senator Alan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi natin dito, hindi ka ba magiging ganun once na mangyari din sa inyo yung ganun? 'Di ba? Ako kung makakita ako ng ganun o may mangyaring ganun, matatakot ako. Matatakot ako. Ikaw, Vice, hindi ka matatakot? Ano? Yung gagawin mo, lalabas ka, tapos makikisyoso ka doon? Kung may mga puto kang nangyayari, haharang ka sa gitna? Di ba? Aba, pag ganun ang ginawa mo, aba, atapang tao. Alaki, kabayo. Hindi lang dramatic, they are going to appeal before the mass that they have been subjected or subjugated into a very difficult situation. Kaya sana, makitaan ni Vice Ganda, ni Ann Curtis, at lahat ng mga tumatawa doon sa supposedly funny joke na ginawa ni Vice Ganda, na hindi yun maganda ang ginawa nila. Correct. Sana, ang mga kagaya ni Vice Ganda, although magkaiba ang politika natin, hindi bumaba sa ganitong level ng supposedly funny joke or reenactment of a very serious matter. Kasi, hindi natin alam, baka tomorrow or sa makalawa, kayo naman ang maka-experience na Yun yung ganung sinasabi pangyayari. ko. Kasi dapat sa totoo lang, no, hindi na sinasakyan ni Vice yung mga ganito. 'Di ba? Kasi entertainer ka, nanonood sa'yo, pinanonood ka ng mga tao, sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo, napapanood ka ng mga bata? Tama yung ginagawa mong pag-uugali ng ganyan, na manlait ka ng ibang tao? Parang tinuturuan mo sila, yung mga bata, yung mga tao na, ganito rin ang gawin nyo kapag may nakita kayo sa kapitbahay yung takot na takot. Diba? Gayahin nyo rin yung pagmumukha nila, inisin nyo. Ganun ba yan? Hindi naman sa wini-wish ko yan, pero sana hindi natin palakihin ang ating ulo. Kasi meron kayong platform. Ang mga tao ay nanonood sa inyo. So gamitin nyo ang inyong impluensya sa positibo. Correct. Kasi Yes. kung tinatawag kang Vice Ganda, hindi lang dapat sa panlabas na kaanyuan mo Oo. nakikita ang ganda. Correct. Kundi pati na din sa iyong Tama. ibuturan ng iyong puso. Yes. So sana po, Big itong yes. mga taong ito ay magbago na para hindi naman mapamarisan Magbago or na kayo. hindi Malapit na uli ang makita ng Pasko. mga young generation of Itong comment ni Alvin and Tourism, medyo Tourism. ano pa nga may preno pa hindi pa niya binuhos. Kung ako ang maka-react dito kay kalmadong-kalmado si Sir Alvin in Tourism eh.
kalmadong-kalmado siya sa pagsasalita niya. Vice ganda, Parang mamaya. pinapangaralan niya lang si Vice. Yeah. Yeah, watch out ka, Vice. Filipinos at baka sundin pa or gayahin pa nila ito. Yun lamang po, mabuhay po tayong lahat. Ito ha, magko-comment ako dito Ayan, sa Don Mar na. ginawa nitong bakla na ito, okay? Itong si Vice Ganda. Unang-una, no? Sa tingin ko, hindi ko i-blame itong si Ann Curtis. Kasi siya po lamang ay parang sumabay kinukulit lang siya nila. dito sa sumabay lang siya sa joke ni Vice Ganda. At sa lahat ng mga artista at mga audience sa Showtime na tumatawa sa joke ni Vice Ganda, they are just having fun. So, they are just having fun to the point na tumatawa lang sila sa joke ni Vice Ganda. At hindi naman yan tatawa kung hindi nag-joke itong si Vice Ganda. Okay? Okay man ang joke na bilang isang joker, pero sometimes piliin natin yung joke natin kung hindi ba ito sensitive sa ibang tao. Okay? Kaya ako, in-excuse ko si Ann Curtis, si Jong Hilario at ang ibang mga artista at mga studio audience na tumatawa. Wala kayong kasalanan. Ang may malaking pananagutan dito ay si Vice Ganda. Kasi siya po ang nag-create ng joke na ito na pinagtawanan nila. At itong nire-enact nila ay hindi po ito ordinaryong Seryosong pangyayari bagay. sa bansa natin Yes. na dapat mong pagtawanan. Okay? Now, alam ko na magkaiba po tayo ng political affiliation. Piklawan kayo, dilawan kayo, pero to the point na pwede kayong biruin nyo ang mga politicians kung yung mga flood control, pero biniro mo ang isang pangyayari na muntik ng Napahamak ng mga nandun. meron pong masawi. Pwedeng masawi. Oo. Nandun po ang mga senador. Kasi sa totoo lang talaga, no? Kung sakaling nagkaroon ng putukan doon sa Senado, syempre, hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari. 'Di ba? May mga ligaw na bala, 'di ba? Maaaring tumama sa kanila, no? Maaaring ganun kasi kahit sabihin natin na ng mga nakatago sila. O hindi alam kung may mga sumusugod na baron, nagkakaroon na ba ng doon, 'di ba? Kaya delikado rin yung sitwasyon ng mga nandoon. Kaya kahit sino lumagay sa katayuan nila, talagang matatakot. Kung nandoon lang yung mga minority na yun, baka matakot yun eh. Di ba? Pati sila matakot. Baka nga yung mga tulpo, atapang atulpo, baka mamaya umatras dun. Matakot eh. Si Lacson, sanay sa ganyan. Sa mga ganyang mga putukan. Dahil alam naman natin, di ba? Pulis yan. Sanay sa mga ganyan yan. May mga taong sanay. Yung pagpalagyan natin, matutulpo, baka matapang. Kayang salagin, si Lito Lapid, yan. Sanay sa ganyan yan. Ay, mga palabas niya, ganyan, mga bala. Bala, hinahati sa gitna. Julio Valiente. Diba? Mamaya yung iba, yung ibang nasa minority, diba? Mamaya matakot din kayo. Mas malala pa yung maging ekspresyon nyo kaysa kay Senator Alan. Di ba? Ganun yan eh. Kaya hindi dapat ginaganyan ni Vice. Hindi niya binababo yung pangyayaring yun. Dahil talagang buhay talaga ang delikado ron. Siyempre, hindi naman sinasabi natin na rektang tatama talaga sa kanila kung ano man yung mga putukan na yun. Pwedeng may mga ligaw na bala. O ganun. Kung anong pangyayari man. Kaya talaga siyempre kakabahan ka talaga. Mga media, natakot yung mga media. Kita mo nga yung mga media eh. Ako, napanood ko yung mga media, talagang takot na takot ang mga media. No? Kasi kung babasihan mo, yung panic ni Senator Alan, nila Senator Pia, ganun din yung panic ng mga media. Bakit yung mga media, Vice, hindi mo ginaganyan? Hindi mo sila ginagaya? Di ba? Kaya mo ginagaya ang mga Cayetano kasi ayaw mo sa kanila. Pero yung mga medyang nandoon, kitang-kita naman natin na pati sila natatakot, nararamdaman din nila. Diba? Ako, pinapanood ko sila eh. Sinasabi nila, ayan na, nagkakaputukan na, yun na nangyayari. Talagang iba, hingal, naririnig mo sa mic nila yung boses na, diba? Dinig mo talaga yung kaba, yung hingal. Ano, Vice? Anong doon, di ba?
Anong parang, tsaka sa ibang nagsasabing overacting sila Senator Pia tsaka sila Senator Alan. Ano yung overacting doon? Eh kung nakikita nyo naman, pati yung mga media doon ay takot na takot. Kaya kasi sinasabi ko, kung nasa ganun kang pangyayari, napakatapang mo kung kaya mong pumoster-poster pa doon. At yung tao sa loob ng Senado na syempre nanganganib po ang kanilang buhay doon sa nangyaring putukan. Tama. To the point na parang ito, yung nangyari kay Jessica Soho na yung R joke, okay? Ano, yung RAPE concept niya? joke ni Vice Ganda ni Jessica Soho. Grabe yun. Bastos yun. Yun nilait Hindi niya dapat si yan binabastos Jessica yung mga Soho. ganyan, yung mga RAPE. Kasi ano yun eh, very sensitive yan na issue. Doon sa nangyari sa Senado, sensitive rin yun kasi buhay Sensitive po ang yun. pinag-uusapan Yes. doon. At bansang Pilipinas na nag-aaway, ang ating functions of government ang pinag-uusapan, tapos ginawa ninyong katatawan. Kasi Nakakita ng buto si Vice para ma-entertain yung mga tao. Kasi alam naman natin tong taong to, si Vice Ganda, hindi naman talaga makakaporma yan ng pagpapatawa kung hindi gagamit ng panlalait sa ibang tao. Diyos ko, tayo kilala na natin yung technique ni Vice. si Vice Ganda, ang kanyang ginoke dito, si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, nung nagpanic sila sa chaos na nangyari sa Senado. Oh. And remember, wala kang respeto, Senate President yan. Mga senador natin yan. Pero wala kang respeto. Buhay nakasalalay nila doon. Pero anong ginawa mo? Pinagtawanan mo. Binastos niya. Ganun ka kabastos, Vice. Ganun ka kabastos. Hindi bagay sa'yo ang word na ganda. Ang bagay sa'yo, Vice lang siguro. Kasi maganda ka nga. Ganda ka sa labas. Pero sa iyong kalooban, ang pangit mo, Vice. Sobrang pangit mo. Sa totoo lang, ang pangit ng ugali mo. E di syempre, anong masasabi ko sa kanya? Lumalaki na ang kanyang ulo. Eh syempre, mayaman na. Sikat na. Oh. Nakakalimutan na siguro niya kung saan siya dati. Di ba? Galing ka rin sa hirap, Vice. Oo. Pasalamat ka nga sa Panginoon na nabigyan ka ng magandang buhay. Tapos, pagtatawanan mo ang isang pangyayari na muntik ng merong mga mamatay na mga tao sa loob ng Senado. Tama. That's not good. Tama, Sir Don Mar. Kaya nga, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ha? Kung ako sa inyo, I would boycott this kind of artist. Ako, hindi ko pinapanood yan. Kahit pelikula niyan, hindi ko pinapanood. Sa totoo lang, hindi ako nanonood ng pelikula niya, nakokornihan ako sa mga pagpapatawa niya. Kasi kung magpapatawa siya nang wala siyang nilalait, nakokornihan ako. Diba? Kasi mas bumibenta siya dun sa mga nagpapatawa siya na meron siya sinasaktan na damdaming iba. Diba? Hindi ko talaga type yung pag-execute niya ng comedy. Para execute ba? Tama ba? Ayun, hindi ko type. Yung pagiging komedyante niya. Basta. No? Huwag niyo nang panoorin yung showtime na yan. Huwag niyo nang panoorin. Sobra pong influencer ka eh. Vice Ganda is considered an influencer. Tapos, ganyan Yes. ang gagawin mo. Bilang ikaw na isang influencer, ay gumawa ka sana ng magandang ehemplo na magkaisa tayong mga Pilipino, mas lalo mong winawatak-watak ang bansang ito. Gamitin Yun mo ang sana dapat yung... niyang pinapakita eh. Dapat ginagamit niya yung programa niya sa ganun eh. Di ba na tayo yung magkaisa, yun ang ipilit niya, yun ang ipilit sabihin niya. Di ba? Kaysa magkakagulo tayo, wala eh. Wala ka talagang kapupulutan ng aral. Sabi, pag manonood ka sa kanila, may kapupulutan. Anong aral ba yun? Parang wala akong maintindihang aral dyan. kasikatan mo, Vice, para i-unite mo ang ating bansa. Ayaw niya I-unite rin eh. mo. Hindi yung sikat ka nga, pero ikaw ang dahilan na nagkawatak-watak ang Pilipinas. Isa bagay, ang ABS-CBN, bias yung media reporting. Isa kayo sa dahilan na nagkawatak-watak ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Ay nako, sad to say, pero ikinahihiya ko itong ganitong klaseng artista. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Update Pinas News at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.